Shayline balik Northeastern Luzon, kaya inaasahan ang Metro Manila at ilang bahagi sa silangan ng Luzon ay makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan. At dating bagyong si Basyang, isa na ngayong remnant low pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, February 7, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:48 na ng magtatanghaling tapat. Well, hindi na tayo nagtaka pa na inaasahan nga po natin na sa loob ng 48 oras, nireport na natin yan kahapon, na itong si dating bagyong Basyang ay magiging isang remnant low pressure area na lamang habang pagkatapos makatawid nito dito patungo sa may bandang kaluran nga po ng Visayas area, which is nangyari nga po at kaninang madaling araw kinungklud na rin yan ni Pag-asa na isang remnant low pressure area na lamang dahil nga po dun sa paglapit niya sa range of high pressure area sa may bandang Hilaga, lalo na sa may bandang West Philippine Sea na alongside ng range of high pressure area dulot po niyang amihan po natin na patuloy pa rin. At makikita natin ngayon na bahagyang umaangat na ngayon o medyo nababawasan na po yung puwersa ng lakas ng amihan natin kaya balik na naman dito sa may bandang Nodo Luzon yung pinaka-shear natin. So asahan natin na makakaranas tayo ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila ilang bahagi ng South Luzon o most of eastern sections ng Nodo Luzon uli. At makikita natin sa Doppler radar ang malawakang ulan na ito sa silangang bahagi nga po ng Luzon. Dabay-dabay na po dyan ang Quezon Province, Laguna, dyan sa may bandang Aurora Region. Yan, ilang portion din ng bandang Isabela aabutin. And then dyan sa may bandang Bico Region sa Camarines Norte nga po. Siyempre may ibang water vapor na aabot dyan sa bandang Metro Manila. Kaya nakakaranas tayo ngayon dito sa amin sa Caloocan na may mga mahihina na light drizzle rain na pag-ulan. So normal lang po yan talaga dahil bumalik na naman dyan ang area ng ating boundary ng Shayline. So, umangat na naman siya. Ibig sabihin lang nito ay gaya nga na ating inaasahan nga po bago mag second week ng buwan ng February, unti-unti mababawasan na ng mababawasan, unti-unti yung lakas ng ating amihan. Ibig sabihin unti-unti na itong humihina o very descending na talaga siya. So, paghandaan na talaga natin ang darating na transitioning into hot dry season na which is yan ang isa sa halos gaimpyerno ang alinsangan at init na mararamdaman natin pagpalo ng March ngayong taon. So habang nariyan pa po o until now, mayroon pa rin tayong presensya na amihan sa Luzon hanggang South Luzon ay i-enjoy na po natin ang ginaw na dala nito dahil once na matapos po ang Valentine's Day, dyan na po unti-unti natin mararamdaman ang halos hindi na gaano ramdam ang matinding ginaw dala ng ating amihan. Although mayroon pang konti na mararamdaman tayong ginaw na mararamdaman pa natin lalo na sa gabi na bumababa pa ng at least hanggang 26 to 27 degrees Celsius na lamig dito sa Metro Manila. Unti-unti yan, sa susunod po yan ng mga linggo o second week nga po. Ramdam pa rin natin ang konting amihan pero hindi na nitong gaya noong last week na matindi pa yung ginaw, hindi na po ganun katindi ang mararamdaman natin. Dahan-dahan lang itong hihina habang papalapit ang tag-init natin. So, normal talaga yan, taon-taon talaga natin mararamdaman yan, ang cycle ng ating klima. So, sa ating mula sa pinaka-Doppler radar ay ang lightning strike. Sa ngayon, in-offline ko muna yung aking lightning detection system dahil mukhang nagkaroon na naman ng problema ang ating lightning antenna. Nagkaroon ng medyo abnormality sa reception. So, i-check pa natin ngayong araw yan. By the meantime, yung data feed muna ng Blitzert ang makukuha natin at makikita natin ang tuloy-tuloy pa rin ang lightning detection triangulation sa amin sa Caloocan despite na offline ang aming detector. So, hindi man 100% accurate pa pero yung triangulation ng GPS ng iba't ibang station ay malulokit pa rin natin. Kagaya na lamang yan sa most of southeastern Luzon at Eastern Visayas, patuloy pa rin na may mga pagkulog at pagkilat. So ingat pa rin po sa mga kababayan natin na nakakaranas
ng matitinding localized thunderstorms, lalo na sa may bandang Bicol Region at Eastern Samar Region nga po. May total tayo na 161 lightning strokes. So dahil offline yung ating lightning detector, maramang hindi na isama o hindi mo na masasama ilang bilang yan. Yung iba mo ng detector ang mabibilang natin. Pero at least meron pa rin tayong nasusubaybayan kung saang mga areas ang may mas aktibong localized thunderstorms. Yun po ang importante sa ngayon. Siyempre, ang aparato, hindi naman tumatagal yan dahil 24/7 functional yan. May mga araw talaga na minsan nagwe-enter ang ating aparato. So, kailangan natin i-maintenance yan. In-offline ko muna para maiwasan ang paglala ng sira. So, check natin yung antena. So, pasensya na po muna mga folks. Unti-unti, mare-restore din natin yan. At iuulat din naman natin yan sa mga susunod na araw. So makikita natin dito hindi gumagana yung ating lightning detector. So nakakalungkot man isipin, wala po tayong magagawa dahil minsan talaga ang mga devices nagkakaroon ng aberya. So technicality po yan, aayusin ko po yan sa lalong madaling panahon kaagad dahil electronics po yan. So sa ating current conditions, well, overcast, medyo light drizzle rain tayo ngayon, maulap, at patuloy pa rin na moderate and drizzle and overcast pa rin po tayo. So makita natin, meron na tayong 1.2 millimeters na total rainfall dito sa amin sa Caloocan. Mahina lamang yan, light drizzle rain, gaya ng ating inaasahan po. Sa lowest temperature na itala na kay weather station, kaninang 4:37 AM, nakapagtala na kami ng pinaka-lowest of 24 degrees Celsius. At kahapon, pinaka-highest sa amin ang 28.7 degrees Celsius. Kahapon yan ng hapon at 3:37 PM. So, medyo ramdam pa rin natin yung amihan. Although, unti-unti na nga po nababawasan yan. Yan. So, sa atin namang heat index, kung titingnan natin, mababa pa rin at 32.6 degrees Celsius. Mababa. So, patuloy pa rin ang dama ng ating amihan kahit papaano. Kahit na unti-unti nababawasan na po ito. Sa PH16 past 24 hours naman, kung itatabi natin, nangunguna ang butuan sa may pinakamainit na temperatura ngayon na 33.2 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang, mukhang okay na po ang kanilang panahon dyan sa may bandang Northern Mindanao, although makakaranas pa rin sila ng medyo maulap at maulan na panahon. Isolated po yan. Sa lamig naman sa Baguio ay nasa 14.2 degrees Celsius na po ang kanilang lowest temperature so far since kahapon. So, mananatili pa rin patindi ang ginaw dyan sa Baguio City at Benguet. At sa Inulan naman ang Mactan sa Cebu, nakatotal sila ng 59 millimeters na total rainfall. Dahil nga po kahapon, nariyan nga po yung sentro ni Bagyong Basyang na naunay nasa tropical storm pa lamang ito. Ngayon, isa na lamang itong remnant low na lamang. So, ibig sabihin ay meron na kami ngayong pag-ulan. Unang araw po ito ng ulan sa amin sa Caloocan na 1.2 millimeters total rainfall. So ngayong araw lang kami inulan since February 2026. Mataas ang ating outside humidity, so medyo pahirapan ang magpatuyo ng sinampay dahil meron tayong 89% outside humidity to 90. Yan, kakapasok lang, naging 90% na. Wala itong pinagbago since last hour, so medyo pahirapan magpatuyo ng mga sinampay. So kung rush po kayo na naglalaba at gustong mapatuyo agad, kung maaari, ipa-dryer nyo na lamang po ninyo kung nagmamadali po tayo. Pero kung hindi naman, tiyagain po muna natin dahil medyo mataas ang ating outside humidity. Pag mataas po yung ating outside humidity, mataas po yung water moisture sa paligid natin. So yung mga sinampay natin na basa, hindi agad-agad natutuyo. Parang sa katawan natin yan, pag pinawisan po tayo, tapos mainit ang panahon at mataas ang ating outside humidity, yung ating pawis hindi agad-agad natutuyo, which is masama naman po yun. Ganon din po yun sa ating mga sinampay. Outside barometer natin ay nasa 1,010 hectopascals, so medyo high pressure area pa rin tayo, mabagal ang pagbaba nito since last hour. Gaya na sinabi natin ay mapataas ang ating sea level o high tide, pero makikita natin halos wala sa 1 meter ang sea level natin. So wala tayong masyadong problema o concern dyan. Diretso agad tayo sa ating almanak. Sumikat ang haring araw kaninang 6:22 AM at lulubog po ito mamayang 5:57 PM. At sa atin namang warning gibbous na liwanag ng buwan, 73% na po ito. Illuminated ay magmumurize po ito mamayang gabi at 10:34 PM at kinabukasan na po ng umaga at 9:43 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, inaasahan natin this whole weekend. Maulap po tayo, may chance nga po tayo na pag-ulan na 100%. Ito na nga po, nagaganap na, pero mahina, light drizzle rain lang ang kadalasan nito.
Bukas ng linggo, asahan din natin na may chance pa rin tayo ng pag-ulan, 55 to 60%. Pero at least, mga mahihina lang at katamtaman ang madalas na magiging ulan natin sa Metro Manila hanggang bukas. Highest and lowest temperature expected maglalaro, 28 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. Sa huling balita, kanina madaling araw ni Pag-asa, not until 8 o'clock ngayong umaga, so very late na po ito. Hindi na natin masyado i-report ito dahil 3 AM pa itong huling report. Pero babanggitin natin mamaya ang kasalukuyan nitong position as of 8 o'clock AM po. Nandiyan naman yan sa karagatan na yan ng bandang Panay Island sa Antique. So babanggitin natin yan maya-maya. So stay tuned lamang mga folks. At sa short-term weather forecast natin this whole weekend hanggang sa magiging second week na nga po ng February. Yan, magiging second week na po tayo ng February. So, malapit na ang magiging huling yugto ng ating amihan season. Malapit na po talaga. Ay magiging maulap tayo, overcast. Hanggang this coming weekdays, magiging kalat-kalat din daw ang mga pag-ulan natin. Dahil unti-unti na nga po, nagre-restore na ang ating alinsangan sa katimugan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin mga folks, ang kaulapan na ito sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. At dahil nga po sa umangat na po yung ating sea line, dahil bahagya na pong humihina o humuhupa na naman yung lakas ng ating amihan. Although may presensya pa rin tayo ng amihan sa buong extreme Northern Luzon, ay makikita natin ang malawakan na ito ng pag-ulan most of eastern sections ng Luzon. Umpisahan muna natin sa may bandang kanluran ng Ilocos Region. Magiging katamtaman tayo dyan. Partly ito sa Musikaw di lamang tayo dyan. So medyo mas clear skies kayo dyan sa may bandang kanluran ng Ilocos Region, pababa ng La Union. At ilang portions ng Benguet at Baguio City. Pero pagpasok po ng bandang Pangasinan, medyo nagiging mostly cloudy tayo hanggang Zambales, maging sa may bandang Olongapo po. And the rest ng Central Luzon, magiging mostly cloudy po tayo. So expected din na mga mahihina o isolated light drizzle rains ang expected na ulan. The rest ng Apayao, Tugigaraw o Kalinga, Mountain Province, Ifugao at most of Cagayan Valley, magiging mas maulap po tayo. Light to some moderate drizzle rain po tayo. At makikita natin mula dito sa bahagi nga po ng Isabela, mula Kawayan, Santiago, pababa ng Quirino, yan, Nueva Vizcaya, sa Silangan, at buong Aurora Region, yan. Most of eastern sections po yan, kasama na ang Polillo Island, and the rest ng Quezon Province sa Silangan, Quirino, pababa ng Camarines Norte, sakop ng Bicol Region, at most of Bicol Region sa southeastern Luzon. Makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan po, at moderate to mostly heavy rain ang expected dito sa may palang paligid ng Aurora Region hanggang Camarines Norte. Kung titingnan natin using heavy rain potential, mataas pong heavy rain potential sa paligid nito ng Aurora at most of Quezon Province. Umaabot din sa may bandang Rizal po at Laguna ang heavy rain potential natin dyan. So ready na lamang sa inyong payong. Ingat na lamang kung malakas ang downpour sa posibleng mga pagbaha hanggang dyan nga po sa Bicol Region sa Camarines Region. Sa kanluran naman, sakop ang Central Luzon, yan, hanggang San Jose, Nueva Ecija, Cabanatuan, Tarlac, pababa ng Bulacan, Angeles, Pampanga, kasama na ang Metro Manila at most of Calabarzon area sa kanluran na ay magiging mas maulap tayo. Expected ang mga ilang light to some moderate rain showers na umiiral na ngayon sa ibang bahagi ng Metro Manila. Dala na lamang ng payong mga folks at maging sa buong Southern Luzon. Kabilang na ang Mindoro and the rest ng isla natin sa Marinduque, Romblon, Masbate man yan o Burias Island, magiging maulap po tayo at asahan ang kalat-kalat na mahihinat katamtaman at clusterized heavy rain showers po. Dahil yung cluster ng remnant ni dating bagyong Basyang ay humahalo na po dito sa pinaka-boundary shear line ng Ridge of High Pressure Area. So kasama ng ilang bahagi ng Palawan, magiging maulap po tayo at least mga light to some moderate rain showers ang isolated na magiging ulan dyan. Pagdating naman sa bandang Visayas, magiging maulan pa rin ang bahagi ng Northern Samar, lalo na dyan sa may bandang Lawang at ilang bahagi nga po ng Lope de Vega. Kasama pa rin ang Gamay hanggang Dolores, ilang bahagi pa rin ng Manugang, Gandara, San Jose de Buan at most of Catbalogan sa kanluran bahagi ng Samar Region. And the rest, mula dito sa bandang Borongan at hanggang Gian, mostly ay partly to mostly cloudy tayo. May mga ilang isolated rain showers pa rin tayo iiral ngayong araw. And the rest ng Leyte hanggang central ng Visayas at Panay Island, at least dito moderate at nagiging fairly weather na kayo dyan. Nagiging mas maaraw, kasabay na rin ng unti-unting hot humid na panahon.
So mga isolated rain showers lamang sa hapon o sa gabi ang aasahan natin na forecast maghapon. Ganon din sa buong Mindanao, makikita natin fairly weather po tayo. Mas maaraw kayo ngayon dyan. So asahan din ang mas maalinsangan na panahon o init, dala po ng tinding sikat ng araw dyan. So wala po tayong magiging masyadong komento sa buong Kamindanawan. Makikita natin ay halos clear skies po tayo sa paligid na yan. Kahit i-activate natin yung True Color RGB, ay makikita natin is mas maaliwalas po yung paligid natin dyan sa area ng Mindanao. Yan o, halos mga ilang party cloudy lamang ang makikita natin. So, mas tirik po ang araw sa inyo dyan. Yan. Activate natin sandwich mode para mas klaro. Ayan, makikita natin halos clear skies kayo sa halos buong Mindanao area. Mga ilang party cloudy lamang nakikitaan natin dito. So, puro isolated lang ng pag-ulan ang iiral sa atin sa Mindanao. Ganon din sa nabanggit natin sa Panay Island, Negros Region o most of central ng Visayas. Hindi kagaya kahapon na grabe ang ulan dahil nga po kay Basya. Pagdating naman sa buong bahagi nga po ng Southern Luzon, dito na tayo nagiging maulap at kalat-kalat ang pag-ulan. So, most of Southern Luzon hanggang eastern sections ng Northern Luzon ay makakaranas pa rin tayo ng mga potentially heavy rain showers, lalo na sa binanggit natin sa parting Isabela, Aurora, Quezon Province at Camarines Region. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Gaya na ating inasahan, isa na po itong remnant low, itong si dating bagyong Basyang. At dahil remnant low na po ito, tumataas na po yung atmospheric pressure niya, considering sa first half na lamang po ito na nagdadala ng mga pag-ulan dito. Kaya lang, dahil wala na halos kaulapan dito sa may bandang kanluran ng Visayas, ang huling lokasyon nitong si dating bagyong Basyang ay nandito yan sa timog kanluran ng Anii, Antique, sa Baybayin. Yan, ang layo niya ay around 69 kilometers southwest ito ng Anii, sakop ng Antique sa Panay Island. Yan na lang po ang huling position niya at inaasa na natin aalisin na lang anytime yan ng ating tropical cyclone sector. At malamang ngayong hapon ay i-declare na ni Pag-asa yan na dissipated o isa na lamang trough na may mga kaulapan na lamang. So, o trough or totally dissipated na lamang po dahil naghalo na siya sa pinaka-shear line kahapon at tuloy na itong umangat na at tuloy nang sumama dito sa may bandang kanluran ng Palawan, and then itinaboy ito ng ating amihan o yung ridge of high pressure area, tuloy na itong dinisolve. So dahil remnant low na lamang siya until now, expected considering dissolved na po ang bagyong ito. So ang huli na lamang nitong dinaanan ay nagdala ng matitinding pagbaha dyan sa may bandang Agusan region o most of Caraga area, na nasalanta sila dyan ng malakas na ulan, ilang bahagi ng Bohol, Cebu, at Negros region po mula kahapon at nung isang araw. So, yun po ang nasalanta sa kanila na ikinalubog nga po ng ilang bayan natin dyan sa nabanggit na lugar. So, hindi po tayo nagkamali ng ating analysis, hindi po naging problema yung lakas ng hangin ni Basyang, kundi yung dalang ulan nga po nito na umaabot ng halos 150 to 200 millimeters dyan nga po sa may bandang Caraga area na habang unang landfall nito sa may bandang Surigao del Sur nga po. So, yun po ang naging concentration. Siyempre, yung mga ilang moderate to heavy rain showers naramdaman pa rin ng mga taga Cebu, Bohol at Negros region bago tuluyin itong huminang muli into tropical depression kahapon na maghapon. So, yan na po yung huling analysis at nag-post na rin tayo sa Facebook page na yan ang huling report analysis natin para kay dating bagyong Basyang. So, balik na siya sa pagiging 94W, itong si dating bagyong Basyang. So, international name niya na Penha, pero balik na lamang siya sa code name of 94W na lamang dahil remnant low na lamang to. At malamang within 24 hours ngayong araw ay posible na itong alisin ng ating tropical cyclone sector. So, wala na tayong masyadong magiging concern dyan at wala na tayong further analysis para dyan kay dating bagyong Basyang. So, yung ating binamatay na convergence nga po, tuloy na nga po itong hindi nag-accumulate at hindi po nagkaroon ng succession. Kaya sa ngayon ay nitong darating na weekdays, wala tayong inaasahan na bagong tropical wave na babantayan. Hanggang sa pumasok nga po yung second week ng February
ay wala tayong so far na mababantayan o binabantayan na anumang aktibong tropical wave sa ngayon. Siyempre, may ITCC na nga po dyan sa may bandang southern part ng Mindanao. Nagkakaroon ng ITCC. Bumababa lang dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Depende nga po yan sa steering environment at sa surface temperature. Pero maliwanag yan mga folks, ay asahan pa rin may mga trough na mamumuo dyan, mga pag-ulan. At yung possible Coriolis at low-level convection na maobserbahan natin anytime ay sa ngayon ay negative pa talaga. Yan, naging negative po yung binabantayan natin at yung ating binabantayan supposed to be na magiging tropical wave sana ay naging trough na lamang ito habang tumawid dito ng bandang southwest ng Guam. Ayun, trough na lamang siya sa surface trough. So, indikasyon na hindi nagkaroon ng succession. So makikita natin dito ay wala na po tayong nakikitaan na panibagong convergence o another possible vorticity. So mula sa ating mean and wind speed and direction, makikita natin ay may mararamdaman pa rin natin ang huling bugso po ng amihan hanggang this second week of February. Pero as time goes by nga po, hanggang February 12 to 14, unti-unti mapapansin natin panipis ng panipis yung daloy ng malakas na amihan natin. So, numinipis na po ng numinipis yung range of high pressure area. So, until February 13, yan, February 12 dito sa animation forecast na ito, ay makikita natin ay meron pa rin tayong umiiral na amihan. Pero habang lumalapit ang February 14, mapapansin natin yung daloy ng amihan, unti-unti medyo numinipis na rin siya. Yan, and then, yung easterly trade wind o yung southeasterlies, yung southeasterlies po, medyo nagkakaroon na po ng daloy ng southeasterlies dito, kasabay po ng easterly trade wind dito sa may bandang dagat Pasipiko natin. Unti-unti na naman pong nagre-reaccumulate o lumalakas na naman, na nagpapakita na ng unti-unting senyales na magkakaroon na ng positioning for transition sa pagkatapos po ng susunod na linggo or after Valentine's Day po yan. So makikita natin yung galaw ng hangin na yun, dito sa may bandang eastern ng Guam. Unti-unti after dumaan po yung high pressure area na huling yugto ng malakas na high pressure area sa Hilaga, unti-unti na pong puposisyon yung southeasterlies natin. Kasabay siyempre ng easterly trade wind, unti-unti yung pagtaas na po ng warm air dito, unti-unti tataas na naman yan dahan-dahan din. So, hindi naman instant, agad-agad, mainit ka agad. Dahan-dahan po yan dahil habang nagpapalit yung ating klima, dahan-dahan lamang po yan, hindi naman siya instant. So, unti-unti pa lamang po yan magkakaroon ng ascending yung southeasterlies at easterly trade wind. So, habang unti-unti lumalakas yan, unti-unti naman, pabawas naman ng pabawas ang bugso ng ating amihan. Yan, pahina naman ng pahina yung ating amihan. Ganun naman po yung nangyayari dito. So, habang mayroon pa tayong amihan na natitira pa, nararamdaman natin, i-enjoy na po natin yan nitong huling 2 linggo na ito dahil after nyan ay unti-unti na magkakaroon tayo ng transition into hot dry season. So, sa mean sea level pressure, makita natin yung range of high pressure area. Apektado pa rin ang buong Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon area. So, makita natin habang pumapalo yung araw hanggang February 12, mapapansin nyo po unti-unti tumataas na o yung humihina na po yung range of high pressure area natin. Mapapansin nyo po mula sa mababa, then unti-unti pabawas ng pabawas yung range of high pressure natin. Bumabalik na naman sa may bandang extreme Northern Luzon. And then, as time goes by February 19, ayan, mapapansin natin. Then, February 10, tumataas na po ng tumataas. Hanggang sa halos dito na lamang siya sa extreme Northern Luzon. Yan, yung malakas na high pressure area. So, mapapansin nyo po, dahan-dahan na nababawasan na po yung ating range of high pressure area sa Northern Luzon. Yon. Pero siyempre, medyo ramdam pa rin natin yung ginaw niya lalo na sa bandang gabi. Medyo may daloy pa rin ang amihan dyan. Dahan-dahan lang siya nababawasan. And then yung southeasterly trade wind natin ay unti-unti naman na pumapalit. Unti-unti. Lumalakas na po yung medyo hangin dito sa may bandang timog silangan natin. At yung easterly trade wind, unti-unti na itong nagre-reaccumulate na. Dahil unti-unti na po kasing nagpapalit ang ating season o yung ating klima na. So maliwanag po dito at wala na tayong nakikitaan dito na possible na susunod kay Basyang sa ngayon hanggang these weekdays. Yan.
And then yung strike probability halos mababa pa rin, at least 30%. So most probably ay ITCC o surface trap na lamang pa rin yan. Wala tayong nakikitaan sa ngayon na magkakaroon ng possible na susunod na tropical wave nitong darating na weekdays. So mula sa mga computer models naman natin, makikita natin ay halos mapapansin natin unti-unti na rin nababawasan yung daloy ng ating amihan, bahagya. And then yung ating easterly trade wind, unti-unti nagre-repositioning na po siya. Kaya madalas po nagkakaroon na rin tayo ng mga intertropical convergence zone dyan sa may bandang Southern Mindanao. Yan, dahil nagiging warmer na po yung hangin dito sa may bandang southeasterly zone, lalo na sa may bandang Marshall Island. Yan, unti-unti na. Yan, hanggang mayroong pang lamig dito sa Hilaga, medyo nagkakaroon pa ng tug of war dyan. Kaya lang, dahan-dahan, nababawasan na po yung range of high pressure area sa Hilaga. Dahan-dahan na siyang humihina na. So, yun po. Descending na talaga unti-unti yung ating amihan season na. So, enjoy po natin yan bago matapos yung Valentine's Day, at yung ating monitoring for tropical cyclone development ay makikita natin maliit na po ang tsansa. At dito halos wala na tayong nakikita sa sirkulasyon ni dating bagyong Basyang. Naging surface trap na lamang siya na humalo dito sa maulap na may mga dalang pag-ulan pa rin. Yan. So makikita natin dyan, at wala na tayong namamataan na panibagong kasunod na tropical wave so far. Yan. So mga ilang isolated na pag-ulan na lamang muli ang mararamdaman ng mga taga Southeastern Luzon o Eastern Visayas sa ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So halos wala na tayong magiging concern sa ngayon dito sa monitoring natin. Mag-update na lamang tayo para sa yung pagbabago ng ating klima, yung statuses ng ating environmental climate, o yung unti-unting pagbabago ng ating seasonal climate po. So at least yun na lamang ang medyo tututukan natin sa ngayon hanggang these weekdays na darating po. So yun lamang po, at diretso agad tayo sa ating section. So diretso agad tayo sa ulat lindol. Makikita natin medyo may pagyanig tayong na-detect dito as of 5 AM, mga 5:30 AM po ito. Yan, and afterwards naman wala namang panibago, pero tingnan natin kung anong lugar yan. Mga around 5:30 AM po yan ng umaga. Malamang pasok yan dito sa data feed ni PBox, hopefully. Mukhang wala. So titingnan natin yung oras, mga 5:30 kung merong match. Walang 5 o'clock dito. So lumalabas tala seismic ito, o labas ng bansa. So double check natin, mga 5:30. Ito malamang sa may bandang Cape region, Indonesia. 5:20 dito. So tama, ito nga yan. Yan. So nagkaroon ng magnitude 5.9, halos magnitude 6 ito, na may lalim na 27.1 km depth. Ang oras sa Pilipinas, 5:20 AM ito sa atin. Pero nag-arrive sa amin sa Caloocan, mga 5:30 na po, kaninang madaling araw. Siyempre, ang layo niyan, ilang travel times niyan bago mag-arrive sa amin sa Caloocan yung secondary wave niya. So, malayo. Kaya normal lamang po yan na may mga after delays bago mag-arrive yung yanig mula dito sa malakas na epicenter ng Tinimba Region, Indonesia. So 5:20 AM po yan ng madaling araw, oras natin sa Pilipinas according dito. Yan. So magnitude 5.9 at yun lamang, at malabas naman ito ng bansa so far. So hindi naman naging banta yan ng tsunami. At sa atin naman sa Pilipinas, wala naman tayo na itala na magnitude 4 ayon dito sa data feed ni PBox. Pero inaasahan natin at magtutuloy-tuloy pa rin yung mga ilang mga paghihinig dyan sa may bandang Sultan Kudarat, maging sa may bandang Manay, Davao Oriental. Nagkaroon na naman ng isang mahinang pagyanig dyan. So, medyo alisto pa rin tayo mga folks, maging dyan sa may bandang Sultan Kudarat. Ayan merong mga pagyanig pa rin tayong umiiral. So, wala namang naitalang magnitude 4 so far mula kaninang madaling araw, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershock. So, bilangin po natin yung total earthquake natin ngayong araw. Kung ilang total na po tayo for the month of February 2026, ang total earthquake natin between magnitude 2.0 pataas, 269 na po ang ating total earthquakes. 262 dito is magnitude 2.0 pataas, 7 sa magnitude 4, at wala naman tayo na itala na bagong magnitude 5.0. So, nasa 269 na po yung total earthquakes natin, at pinakamarami pa rin ang clustered earthquake
dito sa member ng Sultan Kudarat. Nasa 140 na po yung total. Sa bandang paligid ng Manay naman ay 23. Sa bandang Surigao Region, isang 11 at isang 13. At sa Bogo Cebu ay 12 na lindol ang naitatala. So tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks, lalo na sa Sultan Kudarat. Ingat po at alisto po tayo palagi mga folks, lalo na dyan sa paligid ng Sultan Kudarat. So yun, na-adjust na po yung na-adjust na po yung ating annual earthquake. So kung kasama po yung magnitude 1.0 ay lumalabas ay nasa mahigit, alisin po natin lahat ilan yung magnitude 1 natin, kaso kasama kasi yung January and February kasi nito. So hindi na natin pwedeng mabilang ng isa-isa ito dahil magkakahalo po, dahil annual frequency po kasi ito. So ngayong taon, between January to February, nasa 2,571 na po yung total earthquakes natin, kasama yung January niyan. So kukonti pa lang naman at kung mapapansin natin, magkakalahating buwan na po ng February, halos magpa 500 na kaagad ang total earthquakes. Madami kaagad ang nadadagdagan. Dahil nga po sa sunod-sunod na aftershocks, dito pa rin sa member ng Sultan Kudarat at ilang bahagi pa rin ng Cebu, sa Bogo at Manay, Davao Oriental. So mag-iingat pa rin po tayo mga folks. So, kamusta natin yung ating hydrological monitoring, lalo na sa ating mga dam, dahil nga po sa sunod-sunod na naging pag-ulan dyan sa bandang katimugan ng bansa. Mapapansin natin wala namang umapaw na mga dam so far. Stable lang yung ating mga dam. Yan. So, nanatiling nasa under critical monitoring kahit na normal sa kanila ang Buklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Pero normal pa rin yan. Sana ma-adjust na po nila yung accumulated na normal high level or yung pinaka rule curve elevation kasi naka-indicate sa atin as water level critical dahil sinusunod lang niya yung pinaka maximum level o normal high water level dapat. So wala tayong magagawa po dyan. Ini-indicate lang na critical although hindi naman. Pero medyo magdudulot kasi ng kalituhan yan. So sa ating hydrological agency natin ay sana ma-adjust na natin ano ba talaga ang pinaka-critical ng ating normal high water level para ma-adjust din natin dito sa ating program para maging normal po yung indication kung magwa-water critical ba talaga tayo o hindi. Yan. Kasi isang numero lang ang mabawasan dyan, mag-i-indicate agad dyan according dun sa sinusunod natin sa normal high water level or pinaka-rule curve elevation. O ano man ang pinaka-elevation na kailangan talaga. So, kailangan ma-adjust po yan kung talagang yan talaga yung kailangan na normal level ng water reservoir natin. Para maiwasan yung kalituhan, sinusunod lang naman natin kung ano yung pinaka-rule curve water level elevation niya. Pero generally, kung titingnan natin dito, ay generally normal naman ang ating mga water level reservoir. Yan. Kung titingnan natin, i-separate natin yung ilang bahagi. Yung let's say yung Lamesa at Magat Dam, normal naman po. Since 7 days, unang isang linggo na natin, ngayong February, normal naman lahat ang water levels natin. So wala tayong magiging concern din. At tiningnan lang natin kung may mga ilog na tumataas. Dito sa Metro Manila ay may mga pagtaas ng ating mga ilog. Kabilang na lang ng Quirino, sa Tumana Bridge, malapit bandang Marikina na ito, at Santo Niño. Medyo rising po yung water level dyan. So tumataas po yung level ng ating mga ilog dyan. Well, hindi naman tayo uulanin ng matindi, so wala naman magiging concern yan kahit na rising yung ating mga ilog. Hindi naman magiging matindi ang ating mga pag-ulan. So, wala tayong magiging problema mga po. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, February 7, 2026.
hanggang dito na naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, February 7, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan lang natin na may maulap tayo na panahon at may mga kalat-kalat na isolated rain showers. Puro mahihina lang naman to so wala masyadong problema. Magdala lamang po tayo ng payong mga folks. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparatos Caloocan at sa data feeds mula sa Bitbang Weather Agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.